Magandang araw! Napansin ko nga na maraming bulaklak yung aking tanim na kalabasa kaya ito at kinuha ko. Napakasarap nga talaga na meron kang mga tanim-tanim sa tabing bahay. May pinagkakaabalahan ka na, may mapipitas ka pa. At hindi nga lang yung mga kananay, bukod nga sa mga nabanggit ko ay siguradong makakatipid ka pa. Hindi ko nga rin isang beses lang yan inaanihan bagkus araw-araw. Araw-araw nga yan na may bulaklak. May nakuha na nga rin ako na 3 bunga dyan sa kalabasa kong tanim na yan. 3 pirasong napakalalaki nga at pinitas ko namin ng sabay-sabay at ipinauwi ko na nga sa asawa ko na dalhin doon sa biyanan ko para naman meron silang mga gulay-gulay dahil hindi nga sila nakakapagtanim doon dahil wala nga space. Sayang nga lang at hindi ko nga napakita sa inyo dahil hindi ko na nga nabidyuhan ng pinitas ng asawa ko. Malaki din talaga ang pakinabang kapag may mga tanim ka nga mga gulay at mga garden. Marami talagang ibinubulaklak itong aking kalabasa at ayan ang mga nakuha ko. Okay na nga yan dahil ihahalo ko lang naman yan sa dinengdeng. At habang nga nangunguha ako, ayan may batang nakasilip at nagngangal-ngal na nga. Habang ang isa naman niyang kakambal ito at naglalaro nga mag-isa. May patakip-takip pa nga nalalaman, ngalngalin naman. Ito nga, madami na naman nga akong mga gulay-gulay dito mga kananay. Hindi ko nga alam kung anong uunahin kong lutuin. Meron din nga ako ditong labanos. Kinuha ko nga lang yung mga yan doon sa tirang mga gulay ni nanay. Ito nga, nakasalang na din ako ng aming kanin. Kaya habang nakasalang yung kanin, ito at aasikasuhin ko naman na itong aking mga kinuhang. Magluluto nga lang ako ng dinengdeng na patola o inabraw kung tawagin nga dito sa amin. At pagkatapos ay ihahalo ko nga itong bulaklak at talbos ng kalabasa. Hihimayin lang natin at puputol-putulin at pagkatapos nga ay ating kikiskisin naman sa ating kamay para mawala nga yung mga budo-budo niya o yun yung makati. Sa bulaklak naman ay tinatanggal ko muna yung nakakapaikot nga sa bulaklak at pagkatapos ay tatanggalin ko yung nasa gitna. Nang matapos ko nga linisan yung kalabasa, ito namang patolang sinunod ko. Hihiwain ko lang sa ganyang hiwa. Ganun lang din naman ang gagawin ko dito sa mga nakasupot na ito. Ayan na nga, tapos na nga ako sa paghihimay at sa paghihiwa kaya naman hugasan na natin. Samantala sa isang kaserola naman ay naglagay na ako ng tubig at hiniwa ko na nga rin yung mga 3 pirasong kamatis at pagkatapos ay sasalang lang natin sa ating kalan. At tulad nga lang ng ating laging ginagawa at laging niluluto, hintay lang natin yung kumulo at mamaya-maya lang eto na at kumukulo na nga kaya lalagyan ko naman na ng bagoong. Pagkalagay ko nga ng bagoong ay ilalagay ko naman kasunod yung aking mga gulay. Ilulubog-lubog ko lang din yan sa tubig para mas mabilis maluto at lalagyan ko na rin kaagad ng betching para naman sa kanyang pangpalasa. Tatakpan lang natin ulit at hihintayin na lang natin yan na maluto. At syempre dahil sa kahoy nga tayo nagluluto ay kailangan ko nga din itulak yung mga gatong. At eto nga dahil madali lang din naman maluto yung aking mga gulay ay ito at luto na. Hahanguin ko na nga din at bago ko nga syempre hanguin ay titikman ko na din muna. Sa pagtikim ko nga ay okay na kaya hanguin ko na nga at magsasandok na rin ako kaagad para naman at makakain na rin kami. Kapag mga ganitong ulam talaga ay hindi ka magsasawa dahil napakasarap nga at masustansya. At hindi nga lang yon dahil nakalibre ka pa. Eto na nga mga kananay, presenting ang dinengdeng na patola with bulaklak at talbos ng kalabasa. Hanggang dito na lang muna mga kananay. Maraming salamat sa inyong panonood at nawa ipagpalain tayo ng ating Panginoon.